Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, I think this is one of the reason kung bakit hindi talaga kinuha na abogado or legal team counsel itong si former spokesperson Harry Roque. Kasi ang hilig niya mga minamahal sa padulas, 'di ba? Naalala nyo noon yung tungkol sa Pogo. Meron ako sa inyo ipapanood na video. And ngayon, nag-strike na naman. Actually, 3 times nang nag-strike itong si former spokesperson Harry Roque na nilalaglag niya itong si former President Rodrigo Roa Duterte. So, natatandaan nyo tong video na to. Panood ko lang muna sa inyo ha. Panood ko muna sa inyo. So, ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Diba, naalala nyo yan? Panahon nung viral yung issue ng Pogo and the interview. Itong si Harry Roque. And then bigla niyang nabanggit na yung Pogo po ang nagbibigay ng cash resource sa presidente, sa gobyerno. So, doon pa lang talaga, nakakatakot na, 'di ba, na magbigay ng trust kay Harry Roque kasi ang hilig niyang magpadulas. And then recently, 'di ba, naalala din ninyo yung sa Liwasang Bonifacio, mga minamahal. 'Di ba? Natatandaan ninyo yung sa Liwasang Bonifacio, yung kadiliman versus kasamaan. Okay, sige, panood ko muna sa inyo ha. Hindi na po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng I cannot hold my love anymore. Ganyan talaga mga minamahal itong si Harry Roque. And then, recently, like parang kahapon na interview, nalaglag itong si Roque. Kasi yan yung maganda eh. Kasi kung si Sara Duterte mga minamahal, hindi alam yung rules na less talk, less mistake. Ito namang si Harry Roque, hindi din alam ata yung rules na the way you talk, the more you create mistake. 'Di ba? So, ito, recently, merong admittance or admission. Ewan ko ano ba yung tamang term, 'di ba? Merong admission si Harry Roque, 'di ba? Dito nga po na ang korupsyon ay nagaganap daw. Ito, pakita ko muna sa inyo yung article. Sabi dito, alam naman natin na ang korupsyon ay nangyayari sa panahon ni Baby, your words po. Mind your words. Harry Roque strikes again. Oh, ni Marcos Jr. Diba, mga minamahal? Ang hilig niyang magpadulas. Must have been the wind. Yan yung comment ng mga tao. Nagkaroon siya ng muscle memory. Alright, panood ko muna sa inyo mga minamahal. This is a 6-second video clip. Pero, alam nyo naman na muscle memory ang tawag dito, na na-remind lahat ng korupsyon na ginawa ni former President Duterte mga minamahal. Then I think, he's the one, diba, na involved into a massive corruption during the time of former President Rodrigo Roa Duterte presidency. Alright, must watch this video. Dahil alam naman natin ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni Marcos Jr. Again. Dahil alam naman natin ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni Marcos Jr. See? Diba, mga minamahal? At saka habang binabasa ko dito yung mga comment, sabi dito ni Clark Casepi, slippery when wet. Diba? Sabi ni Francis Jude, wrong spill.
Sabi pa dito ni Mito Bibedio, must be in the wind. Sabi ni Recho Chermomoso, kaya mo yan, B, spill it. Sabi ni Rayo Angos, less talk, less mistake ka dapat, boy. Meron pang nagbigay ng Proverbs. Sabi ni Pao Matthew 12:34, for out of the abundance of the heart, the mouth speak. So, all of the above naman talaga yan. Diba? So, anyway, mga minamahal, let's be honest. No administration is yung, what do you call that? Malinis. Walang administrasyon na ganon. Kahit sa panahon ni PBBM, hindi natin sabihin na malinis. Kasi ang daming mga ahensya sa gobyerno ni President Bongbong Marcos na tinitake advantage nila. 'Di ba? Pero hindi ko sinasabing madumi si PBBM. Ang sinasabi ko, yung administrasyon, kasi may mga ahensya, tinitake advantage nila yung Pangulo. Diba, mga minamahal? Pero hindi involved si PBBM doon. Kaya nga, kino-call out niya, diba? I think yung next dyan is yung Bureau of Custom. Diba? BOC, after ng DPWH, dapat tingnan din yung sa Bureau of Custom, yung mga shipment na yan. We do not know kung ano yung mga eksenang hanash, mga nangyayari dyan, diba? Sa loob ng BOC. Kaya dapat kailangan imbestigahan yan. Diba? Nang matukoy, nang maturi, kung ano, matukoy, matukoy, masuri, 'di ba? Kung ano nga ba yung nangyayari sa loob at labas ng Bureau of Custom about sa mga shipment, 'di ba? Baka mamaya may drugs na naman, we do not know lang. Tapos ang sisi sa presidente na naman. Kasi may mga times talaga na katulad ni Martires, 'di ba? If you will remember, si Martires bago umalis ng ombudsman, nag-appoint na 200 plus na appointee. So hindi natin alam, 'di ba, na may mga may mga iniwan pa ding kalat or iniwan pa ding babies, 'di ba? Mga zombies. Itong si former President Duterte, na yung zombies niya ikinalat niya pa sa administrasyon. So, kailangan din maglinis ng ating administrasyon tungkol sa kanilang mga ina-appoint or sa mga dating appointee, kasi hindi natin alam kung nasaan yung loyalty niyan. Loyalty ba niyan kay former President Duterte or yung loyalty sa taong bayan? Hindi natin alam. So, that's why na kailangan i-review lahat ng appointee. Mag-submit sila ng courtesy resignation, 'di ba? Tapos mag-reapply muli kung pasok sila sa standard ng ating admin or whatsoever. Yeah, all right, mga minamahal. Hare Roque, did you shuttered? I am just asking. Anyway, mga minamahal, kayo, ano yung masasabi ninyo? Anyway, it's me again. Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Pengi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell for more update. At sa mga team replay, maraming salamat sa walang kupas at patuloy na pagsuporta. Di maalisyon nyo again, ingat mga kababayan!